Kath din pa rin sa kalam. Nako, grabe ito mga kasembreros. Kath din, no? Parehong may pinost ng endorsement shoots, no? Talagang busy pareho ang Kath din sa kanilang individual na ganap mga kasembreros. Pero unahin ko ito, ni-review para ng isang parang vlogger or content creator mga kasembreros. Itong Love Siargao, no? Parang gumawa siya ng synopsis or parang review mga kasembreros kina Alden at saka kay Nadine mga kasembreros. So talagang pinuri niya yung characters ni Jao and Kara dito sa Love Siargao mga kasembreros. So English speaking ito pero mamaya i-play ko ito mga kasembreros. So, kasi nakakatuwa na parang super unexpected pero naging tandem mga kasembreros yung Aldin nga na sobrang aabangan natin sa view mga kasembreros. 6 days to go si Alden, si Kara at Jao ay mapapanood na natin sa View Philippines mga kasembreros. Tapos ito shocking kasi yung bench ulit mga kasembreros ay nag-post ng photos ni Alden mga kasembreros sa bench Facebook page nila mga kasembreros dito ay parang grabe kaya makipagsabayan ni Alden kina Seth Fedelin, kina Michael Sagar mga kasembreros. So isipin mo magkasing edad lang ang mga to. Isipin magkasing edad lang ito mga to parang si Alden parang kasing edad lang niya sina Seth Fedelin at Michael Sagar. So hindi halatang 34 na si Phenomenal Box Office Cinema King na kung saan ay sobrang gwapo sobrang igop dito sa bagong post kagabi ng Facebook bench clothing mga kasembreros. So talagang talagang nakaka-amaze ito. So dito para silang nagbebenta ng clothing mga kasembreros or mga damit leading the roster in style. Alden Richards, Seth Fedelin, Michael Sagar suit up in team captain jackets for bench club. So yung kay Alden dito jacket na may code siya 1,499 pesos. Tapos yung top niya ay 639 pesos. Tapos yung pants naman is 1,199 pesos. So yung kay Seth naman is 1,599. Shirt naman is 499. Shorts naman is 799. Kay Michael Sagar naman jacket 1,000. So parang nagbebenta ka sila ng apparels dito or parang mga damit mga kasembreros. So nakakatuwa mga kasembreros kasi si Alden nagulat ako dito. So ang dami nag-post actually na admins of course ni Alden nitong yung looks ni Alden dito mga kasembreros. So pangmalakasan yung face card sabi dito ng isang admin. Grabe daming reactions. So 177 reactions 2 hours ago. Grabing face card ni Soiti. Tapos ito, parang nakuhaan sa ibang anggulo, itong parang pag-show ng respect ni Alden, mga kasembreros. So, tapos ay umalis na siya, tapos napatingin sa camera. Kasama niya si Laysam sa likod, of course, So, yun, talagang super humble, super kind, and super mabait mga kasembreros si Phenomenal Box Office Cinema King. So, anggulo ito doon sa Mega Ball 2026 pa mga kasembreros, na naka full gear si Phenomenal Box Office Cinema King with white and black na combination mga kasembreros. So, ito, nakakagulat ito mga kasembreros. May pinost ng isang fan dito, sa Love Siargao daw siya kunwari, Kasama niya pero ang kasama niya dito ay sina Alden at saka si Nadine, si Kath mga kasembreros. So, ang cute lang ni ate, parang first time ko ito na-meet na admin. Si Michelle Reyes pala ito, pinost niya kahapon sa Santa Rosa, Laguna, mga kasi humabol sa resort, boyfriend ko si Alden at BFF ko si Katrina. Ang cute ni ate, ang cute ng caption niya. 153 reactions mga kasembreros, so ang cute lang.
tawag dito, reaction at saka post ni ate. Sabi ko parang bago to si ate na tawag dito na admin ng Kathleen. So ano rin pala siya, maka-Kathleen mga kasembreros. So nakakatuwa lang na nakaka good vibes itong si ate, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Ito, next item natin, parang pinost lang din, no, ng isang pinost ng GMA Network mga kasembreros yung paghahanda nga ni Alden sa pag-aasawa. 4 hours ago, sabi ng GMA Network, handa na nga bang mag-settle down si Alden? Sa report ng 24 Oras Huwebes, June 18, ibinahagi ni Alden Richards na marami siyang pinaghahandaan ngayong taon kaya nananatili rin siyang abala sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo. Isa na nga ba rito ang pagse-settle down, no? Sabi nga ng GMA ito mga kasmas. Pero na-play na natin yung 24 oras kagabi na mismong video ng interview at report na ito about kay Alden Richards mga kasembreros. So talagang magiging handa yan soon mga kasembreros. So talagang abang-abang lang tayo, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. So talagang aabangan natin. So yeah. Ito, ang cute ng ginawa dito ni Ken. Ako, na-miss ko si Ken ng Ken Creative Designs sa mga kasembreros. So pinost niya dito yung code gray naman ni Alden mga kasembreros. So si Ken ng Ken Creative Designs sa GMA Network, no, parating na si Doc, no, tapos picture ni Alden, ni Andrea Torres at saka ni Faith Da Silva mga kasembreros. So ang galing-galing ng ginawa niya dito, parang pinagtabi-tabi niya ang picture ni Alden. Parang naano ko yung kwento. So si Faith Da Silva magiging third party, something like that. Hindi ko lang alam, no. Pero parang ganoon, no. Para kasi si Andrea Torres ang leading lady, for example, ni Alden. Tapos si Faith naman ay aagawin, no. Parang ganoon mga kasembreros ang akin naiisip dito. Na kung saan ay si Alden ay yung kanilang leading man yan. So pero aabangan natin yan mga kasembreros. Tapos ito, hindi ko pa na nabasa ito mga kasembreros yung dito yung mga comment about dun sa report ng GMA Network nga sa 24 oras about dun sa pag-aasawa ni Alden. Sabi niya dito ng iba, na magbabasa ako ng 4 na comments mga kasembreros. So parang 5 yata. Sabi ni Dean Padicale, need talaga ni Pop safety net at malaking pondo sa family niya. Okay na siya eh. Kaya naman nila magtrabaho at di umaasa kay Alden. Pero maraming scholar si Pops, no? Tama, no? Yung iba mula elementary hanggang college pa, may 11 years scholar siya sa pagkakagraduate. Imagine 11 years kang scholar ng isang Alden Richards. Grabe, no? Talagang nakakatuwa. Sabi naman ni Guyabano Capsule nasa tamang edad na siya, pwede na, sabing gano'n ng isa. Tapos ito, sobrang kulit nito ni Trisha Perez. Sabi niya, inaantay lang niya na mag-yes ako. So ang cute ni ate. Tapos sabi naman ng isa, may anak na, nakakatawa to. Sabi niya, may anak na sila ni Maine, matagal na mag-settle down niya. Naniniwala pa rin sila sa Aldab na mga kasembreros. Tapos last one, sabi niya, handa na yan kaso wala pa perfect girl para sa kanya. So darating at darating yan, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Talagang nakakatawa at nakakatuwa yung mga comments ng iba mga kasembreros. Tapos ito 2 hours ago, no, pinost ng isang admin lang. Sabi niya ay happy evening, no, si Charjan ito mga kasembreros. Tapos si Alden ay parang may iniinom, no, parang may drink siya dito mga kasembreros na juice. Parang sa isang table. Hindi ko alam kung edited or na ito or parang throwback, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos sige, major item tayo mga kasembreros. Kath din, no, parehong may post, no, or parang sa endorsement shoot sila mga kasembreros. Maliban pa dun sa pinost natin kagabi, meron dito, no, si Alden talagang busy
So, ito na yung parang kompletong version mga kasembreros ng BYD card niya na ng tarito na post or endorsement shoot mga kasembreros. So may caption siya dito pinost niya ito kagabi 12 hours ago mga kasembreros. Sabi niya, at the end of the day, it's never just about the car. It's about the people we bring along, the places we go, and the moments we create along the way. That's why I appreciate how going electric can make everyday driving simpler and more intentional. Sharing this from BYD, if you know someone who's been thinking about going electric, share this with them too. So, ito po ay pinost ni Alden sa kanyang kagabi. So, ito na pala yung kompleto na yung may baby nga siya or may parang kiddo na kasama mga kasembreros. So, pinost niya ito sa kanyang, kasi yung na-post ko kagabi ay hindi siya ganong kompleto, no, mga kasembreros. So, parang na-cut pala yun na video or na endorsement video niya mga kasembreros from BYD nga, no, mga kasembreros. So, talagang grabe. Nakita natin sobrang busy ni Pops Alden. And syempre, hindi nagpahuli, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Nag-post din ang admin niya mga kasembreros ng ganap ni Kath mga kasembreros. So, ito po ay posted ni Lulu Romero mga kasembreros. So, na-handler po ni Kath, no. So, parang nasa lang siya, parang nasa studio niya sa bahay mga kasembreros. So, mga teaser photo ni Lulu Romero mga kasembreros na nalaman ko noong nakaraan na handler pala ni Kath mga kasembreros. So, yun, talagang busy, no. Nakita natin yung pattern talaga ng dalawa. Trabaho ang shoot at ganap ni Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, parang nasa set din si Kath dito naka-pink siya. Sabi niya, every perfect take, every iconic scene, and every unforgettable movie moment starts right here on set. Amidst cables, lights, monitors, and endless preparation. From casual pink tee and shorts to bringing characters to life, this is where the hard work, patience, and talent turn into the stories we love. Catherine Bernardo always dedicated and focused, proof that being one of the industry's brightest stars means showing up, putting in the hours, and trusting the process. This raw, unglam side is just as beautiful as the red carpet moments. So parang nasa set sila, no? Pero hindi ko alam kung throwback picture ito mga kasembreros or throwback. Parang nasa Kathniel days pa ito. Pero kakapost lang kagabi no, mga kasembreros. So, hindi ko na screenshot yung hours ko, ilang oras na ito pinost. Pero yun, parang may tinitingnan si Kath, tapos gumagawa yata sila ng eksena dito mga kasembreros. So, hindi ito sa Summon Someday no, mga kasembreros. But, correct me if I'm wrong. Tapos, ito, 6 hours ago, parang pinuri si Kath dito no, sa kanyang wax figure sa Madame Tussauds. Sabi niya, siya lang naman ang pinakabatang may wax figure sa Madame Tussauds. So, tama, no? 216 reactions, so 6 hours ago. Sa Temple Duazo, Capellan. Mga customers, 216 reactions na kung saan ay napapatanong ako kung meron ba appearance Hong Kong sa opening ng Madame Tussauds. Palagay ko hindi na mga customers, no? Kasi sila Pia Wurtzbach, sina Catriona Gray, alam ko pumunta sila doon no? Pero baka hindi kaya parang schedule ni Kath ngayon kasi sobrang busy niya. Baka sa mga free time na lang niya mga kasembreros. So ipapasok niya sa kanyang schedule na kunwari magbabakasyon sa Hong Kong mga kasembreros, tapos dadaan siya na. Talagang tayong gumawa ng schedule, no? Pero yun lang parang nakita kong gagawin niya mga kasembreros in the future. Na kasi nga sobrang busy niya ngayon, ay sa susunod na lang siya pupunta mga kasembreros.
Tapos, ito, parang in-interview si Alden dito mga kasembreros naka-brown jacket siya. Hindi ko gaanong marinig yung boses niya kasi maingay yung background mga kasembreros. So, nevertheless, pwede ko itong i-play mga kasembreros, no? Hindi ko na din alam kung ano yung event niya dito. Hindi siya Honda Giorno parang throwback video lang ito mga kasembreros. So, yun, parang in-interview si Soiti. Naka-haircut, no? At malinis si Soiti dito mga kasembreros sa kanyang gupit, no? Pero if I'm not mistaken, throwback na ito ng mga kasembreros. So, kasi bata-bata pa si Alden, no? Dito sa kanyang gupit nga mga kasembreros. So, pero malalaman natin yan sa hindi natin malalaman kasi throwback na pala ito mga kasembreros. So, pero yun, no? Igop-igop si Phenomenal Box Office Cinema King dito sa kanyang ayos mga kasembreros. Tapos, next item natin mga kasembreros, Kathleen pa rin sa kalam, no? Kasi si Kathleen dito ay parang na-feature dun sa top 20 famous Filipino women. So, number 1 niya si Liza Soberano. Hindi ko alam, parang hindi na gaanong sikat si Liza ngayon. Number 2 si Kath. Number 3 si Nadine. Number 4 si Maine Mendoza. Number 5 si Kim Chu. Number 6 si Andrea Brillantes. Number 7 si Janela. Na parang ano lang yata ito, Hello Nadi. So yung nag-post nito ay si Hello Nadi mga kasembreros, no? Number 8 si Julia Montes. Number 9 si Ivana Alawi. Number 10 si Sanya Lopez, no mga kasembreros. Pero parang personal pick lang ito, no? Nang nag-post mga kasembreros. So pero yun, nakakatuwa lang na number 2 si Kath, no? Pero I suppose mas sikat si Kath kay mas sikat si Catherine kay dito kay Liza Soberano, pero depende na yun, no, sa nag-post mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po ito mga videos na papakinggan po natin, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, bawat isa. Hi loves, Nadine Luster and Alden Richards in a Pinoy romance series set in Siargao was not in my 2026 bingo card, but here we are with Love Siargao coming on view. At para sa akin, Nadine and Alden together make so much sense because for me, they carry their characters with a compelling maturity that I think is rare for their generation of actors. It's the way they deliver their lines that makes you feel like you're listening to a friend who's really going through it. Hindi siya yung curated type of portrayal o yung tinuturo. They voice their character in a way that tells you na inaalam nila ang danas ng mga karakter nila. Or at the very least, they have empathy for their characters. And this is very important for a series like Love Siargao. Because Siargao, more than being a famous tourist spot or island destination, is home for the locals, and the community that built it deserve respect. And especially now that there are issues on the gentrification of the island. When you watch the trailer and you read the synopsis, the story is anchored on what they call as the Siargao curse. How the island bewitches its visitors to want to stay or to frequently visit after experiencing the calmness and serenity of the island. On the other hand, in the context of relationships, the Siargao curse refers to couples going through a crisis after visiting the island because of how the vibes or the atmosphere of the island pushes you to reassess your disposition. And as a consequence of that, you're forced to take a deeper look at the state of your relationship because it hints that Alden's fiancé was captured by Siargao, which caused a rift in their relationship while Nadine's character found home in Siargao. So I'm thinking, how can they reconcile this different interest when one wants out while the other feels like she's exactly where she's supposed to be? Call me bewitched, but I actually find the trailer really striking and refreshing even if the conflict is all too familiar. I think the vibrations feel new because we haven't seen this type of push and pull in this format. And I love this as a series because I think
think that this could be a very good opportunity for us to surf through the beauty of Siargao beyond the surface. Because we have a lot of space and time to appreciate the setting and get to know the characters. So if it's not obvious yet, I'm actually very excited to stream Love Siargao on View this June 26. I'm living for this energy and artistic direction for our Pinoy series. Dad, look at the car. That's one BYD. You're right. And another. That's two. Gabe, count them all, ha? Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Drive DMI or Drive EV. Alden. Ang daming BYD, no? Super! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. The global #1 in new energy vehicles is now in the Philippines. 75. See the road, see the truth. It's time to go electric. Alex. And of course, syempre pag-insan sa'yo for me, really like to support the most local artists. We do that and that's the way to do it. Sobrang cute po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Sana Hindi Maparusahan. Bakit kaya ganito yung ating title? 1 Timothy chapter 2 verse 4, He wants or God wants all people to be saved from the punishment of sin. He wants them to come to know the truth. So napakaganda ito mga kasembreros ha. Talagang very short lang ang verse na ito pero kapupulutan natin ng napakalalim at napakahalagang aral mga kasembreros sa ating buhay in general. So tayo, let's say yung mga anak natin, hindi dapat part ng agenda natin yung magparusa parati. Kaya kung parang konting isang sala lang ng anak natin, palo agad, no? Isang sala lang, parusa agad. No? Hindi po dapat ganoon mga kasembreros. Huwag nating gawing habit yung punishment or yung penalty, especially yung harsh na punishment, no? Sa ating mga anak or sa ating pamangkin, sa ating apo, or kung sino man dyan, mga kasembreros. So, especially kapag malalaki na sila, no? Hindi mo na sila pwedeng paluin. Pwede mo silang i-remind, pagsabihan, i-counsel mga kasembreros, pero hindi mo na sila pwedeng paluin kasi nga malalaki na sila mga kasembreros Pero kung maliliit pa, let's say mga 4 years old, 7, 8, 9, 10, 10, maximum na ngayon mga kasembreros, 10 years old na bata. So parang hindi mo na siya pwedeng mapalo, no? Talagang konting reminder na lang mga kasembreros. So kung maganda yung pag-training or pagdisiplina sa bata nung sila po ay maliit pa mga kasembreros. So sana po hindi maparusahan. Kahit sino ba naman, no? Kahit sino naman mga kasembreros, kahit na nga tayong matatanda, no? Kapag kunwari nasa trabaho tayo, no? Kung parang ayaw natin na tayo po ay maparusahan mga kasembreros because that's something na masasaktan tayo. Of course, kasi parusa yan, no? Kahit na anong parusa yan, kahit na, di ba yung talagang nung una, no, yung mga kabataan talagang pinapaupo sa munggo, sa asin, no, talaga may mga ganong tipo pa mga kasembreros. Pero bihira na lang siguro yung gumagawa nun ng ganoong parusa mga kasembreros. So, dala na rin ang takbo ng panahon at saka way of disciplining our kids or children mga kasembreros. So, tayo po, no, mga kasembreros, in general, no, human nature natin yon na ayaw natin ng parusa. Okay? Ayaw nating makatanggap or maka-experience ng parusa at ayaw din natin na tayo po ay magparusa. No? Kasi sino ba naman ang taong no, talagang parating gusto manghagupit or magparusa, mamalo, and so on mga kasembreros. Kasi nga ayaw natin masaktan. Sino ba naman ang taong gusto masaktan mga kasembreros, di ba? So wala, no, nature po natin yon kasi nga tayo ay gusto natin peaceful yung relationships sa bawat isa, talagang tayo nag-uunawaan, nagmamahalan, and so on mga kasembreros. So yun ang ating gusto. Okay? Mas lalo na po ang Diyos natin. Okay? Sana hindi maparusahan. Ayaw na ayaw ng Diyos mga kasembreros
na tayo po ay maparusahan. Ay, mas gusto nga niyang tayo po ay sinisave or niligtas mga kasembreros sa punishment. No? Ito yung sasabi dito ni Apostle Paul kay Timothy mga kasembreros na nire-remind niya si Timothy and the people na nagbabasa mga kasembreros, especially mga Hebrews, ay gusto niya maligtas, no? He wants all people to be saved from the punishment of sin. So kasi 'di ba ang kasalanan po ay may kaparusahan talaga yan at kabayaran mga kasembreros. So that's Romans 6:23. So ang kamatayan po yung kabayaran ng kasalanan. So total tormentation sa impyerno. Pero no, ayon ng Diyos, kung kaya yun yung purpose why He sent His only begotten and beloved Son Jesus Christ, no? Kasi nga ayaw niyang maparusahan ang tao. Kasi nga sobrang mahal na mahal sinisinta at iniibig tayo ng Diyos mga kasembreros. John 3:16 ang heart, ang pinakapuso ng Biblia. So kung kaya pinadala ang kanya, kasi na-imagine nyo kung hindi niya pinadala si Lord Jesus Christ, ano kaya yung sasapitin ng humanity? Ano kaya yung situation ng humanity ngayon? Very chaos, no? Very warlike siguro at saka lawless, no? Tsaka wala siyang walang nangiral na batas, walang nangiral na kapayapaan, walang nangiral na hustisya. So ganun po siya, puro violence na lang siguro yung nangyari sa mundo mga kasus, because walang dumating na grace, walang dumating na Lord Jesus Christ. Kung hindi siya dumating ay pagpalagay lang natin mga kasus, kasi yun ang pinaka-purpose no, nung pinakita ng Diyos Ama yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan na hindi kayang i-measure. O sa tao parang kabaliwan mga kasembreros ang ipadala mo yung kaisa-isa mong anak, tapos para iligtas ng mga taong parang wala ng halaga, no? Grabe, no mga kasembreros, kung na-realize natin yung grabing pag-ibig, grabing lalim, grabing lawak, grabing taas, grabing haba ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ay it will motivate us, it will inspire us na magbasa ng Biblia, magbasa ng kanyang mga pangako sa mga kasembreros. Sa sobrang dami sa Biblia. Talagang ako man ay matagal na nagbabasa ng Biblia, pero hindi maubos-ubos ang pangako ng Diyos sa Biblia mga kasembreros. That is why I want you also to experience the same experience as I have mga kasembreros. And ano kasi no, yung experience ko, hindi nyo mag-aano ma-experience kapag hindi nyo po mismo binuksan ang Biblia, binasa ang Biblia, dinegest ang Biblia, in-apply ang Biblia, mahalin ang Biblia. So ganun po siya mga kasembreros. So not until na kayo po kung pa kayo mismo ang magbukas ng Biblia, ganito pala kamahal ng Diyos, ganito pala yung love story ever told, greatest story ever told, ito pala yung naging way ng Diyos, o ito pala yung kanyang mga reminder sa atin, mga paalala, mga instructions na dapat natin gawin araw-araw, and so on, no, gawin natin paano tratuhin ang magulang, paano tratuhin ang anak, paano tratuhin ang asawa, paano tratuhin ang mga kapitbahay natin, yung mga kapwa-tao natin, and so on. So everything nasa Biblia po yan mga kasun. Kung kaya ako sa inyo ay talagang umpisahan nyo na pong magbasa mga kasembreros ng Holy Bible. Hindi nyo po pagsisisihan. I'm not introducing any religion. I'm introducing mga kasus relationship kay God the Father and kay Jesus Christ, of course, no? Na kayo rin po mismo ay magkaroon ng personal encounter, personal relationship, and personal connection sa Panginoon mga kasembreros. Kasi iba yung experience talaga. No, I cannot fully describe mga kasembreros in just one word or two words or in phrases or sentences yung experience na merong sense of fulfillment, merong sense of purpose mga kasembreros ang ating buhay mga kasembreros kapag tayo po ay may relationship sa Panginoon. So ganoon po siya. So sabi pa nga niya dito ni Apostol Pablo, he wants us to come to know the truth. No, kasi kapag hindi natin alam ang katotohanan mga kasembreros, manatili tayong bulag sa katotohanan. So kapag tayo pa bulag sa katotohanan, so kung walang truth sa atin, so we are living in lies. No, kasi sino ba naman ang gustong mamuhay ng sa kasinungalingan, di ba? So definitely not, because we deserve the truth. Everyone deserves the truth mga kasembreros, and nothing but the truth. So ganoon po siya. And the truth is Jesus Christ. The truth is His Word mga kasembreros. The truth is that He sent, or God sent His only begotten Son para sa atin at para sa ating mga makasalanan mga kasembreros. He gave us salvation. He gave us reconciliation. He gave us freedom from the bondage of sin. He gave us access to heaven. Everything mga kasembreros. He gave us grace. He gave us favor. He gave us every single thing
na kailangan ng tao. So hindi man natin ma-fully realize or ma-fully count mga customers because we don't have a personal connection sa Panginoon yet, no? Pero darating ang panahon, I pray na kayo rin po ay magkaroon po ng personal connection. Hindi bagong religion ha, but bagong experience at buhay kasama ang Diyos, no, at ang kanyang salita mga kasombrero. So ganoon po siya. This powerful verse from 1 Timothy chapter 2 verse 4 reveals a crucial aspect of God's desire regarding humanity. At its core, this passage emphasizes that God genuinely wants every person to be saved. So this is not just a general wish, it is a profound truth that encourages us believers to understand our role in spreading the message of salvation. The desire for all people to know Him and accept His grace is fundamentally rooted in His love for mankind. So yun siya, walang ibang reason mga kasembres, not condemnation, not judgment, not yung pinakamataas doon talaga mga kasus at pinaka-core, pinaka-main reason is love na pag-ibig mga kasus. Kasi kung justice at saka judgment ang pag-uusapan at pagbabasehan ng Diyos, wala. Hindi tayo pasado. Kung fairness ang pag-uusapan, hindi rin tayo pasado. Kung basta wala na iba mga kasus na kung gagamit siya ng ibang measurement, hindi pa pasa ang tao. Only love na nagmumula sa kanya mga kasus. That is why He also deserves our all. He deserves to be loved, no, ng ating puso, ng ating isipan, kaluluwa mga kasus, with our all. We cannot overlook that emphasis on prayer leading into this verse. Prayer is crucial in the process of salvation. As Paul expresses in the preceding verses, through prayer, we actively witness the transformative power of God at work. By praying for others, we become instruments through which God can reveal His love and grace. So yun siya, no? Talagang nakaka-amaze ito mga kasembreros. So lastly, we are reminded of our role in evangelism. While God desires all to be saved, He has entrusted us to communicate this wonderful message. We must take responsibility sincerely and personally, knowing that our words and actions can bring someone closer to Christ. So talagang tayo mismo, magkaroon tayo ng initiative mga kasembreros na kagaya ko, no? Talagang nasa puso at saka nasa desire ko kasi gusto ko rin ma-experience yun, no? Yung great love, yung compassion, yung peace, yung sense of purpose sa buhay talaga mga kasembres, why we exist, why we breathe, why we live, why we have this, we have that, we have our families, we have our brothers and sisters, why we have our parents, why we have our basta everything and everyone mga kasmes na naging parte ng ating buhay. So there is a deeper and more meaningful reason kung bakit meron lahat na yung nag-exist mga kasembrer sa ating buhay. So in conclusion, sa final thought natin na 1 Timothy chapter 2 verse 4 beautifully illustrates God's heart for humanity. It is a powerful reminder of how deep His love runs and how much He desires for all of us to be saved or to be in a relationship with Him. Let us recognize that we are called to participate in this divine mission, sharing good news and interceding for those around us. So ganun siya mga kasunod. So kung tayo po ay nakatanggap ng grasya ng Diyos, ay kailangan i-share din natin kasi good news ito mga kasimiras, kung tayo ay nakapasa sa bar exam, sa board exam, sa LPT for example, so binabalita natin. So how much more yung mga verses of hope, verses of inspiration, verses of promises, no? At saka love and grace ng Panginoon, bakit hindi natin i-share sa ating social media. So dapat tayo rin po ay talagang mga instruments. Tayo nagpo-post tayo, naging kasangkapan tayo mga kasama sa pagbabahagi ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Alright? So kung kaya hindi dapat tayo maparusahan, bagkus ay iniibig tayo ni Lord mga kasembreros. So yun lang po sa ating Word of God, ha? Nakapagpagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and initiative na ibahagi ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa iba. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambarasan pa. Alam po. I love you.